Hello sa inyo mga ka-super kasari. Welcome back again to my YouTube channel. So for today's video, mag-share po ako sa inyo ng isang diskarte tips kung kayo po ay nakakaramdam sa inyong mga tindahan ng pagkatumal ay maaring makakuha kayo dito ng idea. Kasi tayo guys bilang isang tindera, talaga nakakaranas din tayo ng pagkatumal sa ating tindahan. Pero ako bilang isang tindera, hindi po ako sumusuko kahit anong tumal po yan. Syempre may konting lungkot, pero maya-maya dahil dadagsa na yung mga customer, may time na, kasi talaga mga kasari na wala talaga masyadong bumibili sa tindahan natin. May time naman na sunod-sunod silang bumibili sa atin. So, ang number one na diskarte na masashare ko sa inyo guys is wag po talaga kayo magpawala ng mga fast moving items. Kasi yan pong mga fast moving items, yan po yung parating hinahanap talaga sa ating tindahan. Lalong-lalo na po yung mga kape, bigas, harina, delata, yung mga kinakain ba, kumbaga, mga asin, ganyan, itlog, yan po yung mga noodles, ganyan, pansit canton, yan po yung mga parating hinahanap ni customer sa ating tindahan. Kaya, yun doon pa lang, mag-focus na po tayo doon. Huwag na tayong magpawala ng mga items na yun. Kasi sa ganun, wait lang guys, meron lang bibili. Mabili po. Ano? Meatloaf nga po. Meatloaf. Isa po sunsil. Violet ulit. Saan ba ang aking ano pa? Yun lang po. 96 plus 7. 33. Ayan po mga kasari, meron lang pong bumili ng shampoo at meatloaf. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo. Kahit po wala masyadong bumibili, sayang din po kasi yung paisa-isa na bumibili sa ating tindahan. Ngayon po mga kasari, hindi ko po masasabi yung tindahan ko po na as in matumal. Kasi pansin ko po kapag nag-o-order po ako ngayon kay Pure Gold. Dati po kasi mga 1,000 plus, 2,000 plus. Pero ngayon ang mababa na po na pag-order ko kay Pure Gold. Kay Pure Gold ay 3,000 plus. Kataas-taasan na po ang 5,000 plus. Minsan umaabot pa po ng 6,000. Kaya po talagang nakakabawi-bawi po talaga tayo mga kasari. Lalo na yung mga parati nating ino-order po kay Pure Gold is mga fast-moving items talaga. Second, mabilis po tayong magbenta at magserbisyo kay customer. Gaya nga po nung bumili kanina, 'di ba, napakabilis ko pong napagbentahan at masuklian. Gustong-gusto po kasi yan ng mga customer kasi may mga customer po na nagmamadali. Meron naman pong mga tindera talaga na makakailang tawag si customer bago sila tumayo at pagbentahan yung customer, 'di ba? Syempre po, lagi po nating uunahin po yung ating mga customer bago po yung mga iba pa nating ginagawa. Kailangan po talaga nating itigil kung ano man po yung ating ginagawa para mapagbentahan po natin ng mabilis si customer. Lalo na guys, kung kayo po ay nag-iisa lang sa tindahan, kailangan talaga mabilis yung kilos natin pero pulido. Kasi kapag nagkamali po tayo ng sukli, tayo po yung talo. Ang pang third naman po na diskarte tips na masashare ko sa inyo ay wag po kayong magpawala ng GCash. Ito guys, based on my experience, itong mga sinashare ko sa inyo. Kasi guys, yung mga nagpapa-GCash na yan, hindi lang naman GCash ang sadya niyan sa tindahan mo. Meron pa yung mga iba pang bibilhin. Pero kung wala kang GCash, mapipilitan silang pumunta sa kabilang tindahan at yung mga iba pa nilang bibilhin, doon na nila bibilhin sa ibang tindahan. 'Di ba? Hindi na nila mako-continue yung pagbili sa iyo kasi nga sa unang pagsabi pa lang nila, tapos sasabihin mo sa kanila ay wala pong GCash or kaya wala pong cash in or wala pong cash out. Aalis na talaga sila lalo kapag ang unang tanong nila is GCash yung issue nila or yung GCash ang hinahanap nila. Ang pang-apat naman po mga kasari is mag-open po tayo ng maaga. Ako kasi guys, hindi ko masabi na wag kayong mag-close or magpa-late kayo ng sara kasi ako,
maaga po talaga akong magsara. Depende po kasi yan dito sa mga lugar kung saan nakatayo yung ating business. Inaagahan ko na lang po yung pag-open ng tindahan ko. Alas 5 ng umaga po ako nag-o-open ng tindahan. So, sa gayon, maaga po tayo nagkakaroon ng buena mano. Minsan nga po, hindi pa tayo nakakapagbukas ng ating mga panara, ay meron nang nag-iintay sa atin para bumili sila. So, yun po yung kagandahan. Maaga po tayo nagkakaroon ng buena mano. Pero kapag buena mano mga kasari, huwag kayong papayag talaga na mangungutang or kulang-kulang. Kasi alam na alam ko yan mga kasari, subok na subok ko na yan. Talagang yung mga susunod ay ganun ang mangyayari. At naniniwala talaga ako sa pamahiin na yan. Ang panglima naman po mga kasari, para madagdagan kahit konti yung inyong diskarte para madagdagan yung inyong benta, is magrepack po kayo. Kasi mga kasari, sa pagre-repack, ang laki talaga ng tinutubo natin. Aminin nyo mga kasari. Kasi kanina lamang kakatapos ko lang magrepack po ng 5 kilong asin. Ang puhunan po ng 5 kilong asin ay 60 pesos. Bali pumapatak na 12 pesos. Bawi ko na po yung puhunan na 60 pesos. Tapos tumubo pa po ako ng 110 pesos sa 5 kilong asin. Imagine mga kasari, mas malaki yung bumalik sa atin. 'Di ba po? Kaya po, yun po yung suggestion ko sa inyo, magrepack po kayo. Hindi lang ng asin, ng asukal, ng munggo, ng tuyo, ng mantika, or harina, cornstarch. Lahat po ng nire-repack ay i-repack nyo kasi hindi naman po kayo malulugi sa plastic kasi ang laman po na isang balot ng plastic ay 100 peraso. Hindi po kayo lugi doon kasi malaki po talaga yung tinutubo natin sa pagre-repack. So, ayun po mga kasari. Based on my experience po, at alam ko naman sa mga iba pa nating kasari, malaki din yung tinutubo nila. Ang pang-anim naman po mga kasari, para madagdagan yung ating benta at makabawi-bawi tayo sa tag-tumal days, dapat po syempre mabait po tayo kay customer. Hindi naman po sinasabi ko sa inyo na mabait na kapag may umuutang ay pagbigyan natin ng pagbigyan. Ibig ko naman po sabihin is maayos yung pagbebenta natin sa kanila. Hindi tayo mukhang masungit, yung gano'n na gano'n ang mukha kapag nagtitinda. Huwag natin sisigawan si customer. Pero depende pa rin guys sa attitude ni customer ha. Kung babastos-bastos na at below the belt na yung sinasabi, ay depende pa rin kung papatulan natin. Syempre, tayo bilang isang tao, napupuno din po tayo, 'di ba? Hindi natin yan maiiwasan. Tapos, ang pang-7 naman po mga kasari, magbenta po tayo ng mga paninda na hindi masyadong hanapin sa ating tindahan. Alam niyo yan mga kasari, magbenta po tayo ng... Dito kasi guys, hindi masyadong hanapin yung mga mighty band, lapis ballpen, karayom, sinulid. Yan yung mga bagay na hindi masyadong hanapin. Ang school supplies kasi dito mga kasari, hindi siya masyadong mabenta. As in, wala masyadong bumibili. At talagang wala po talaga naghahanap. Ang bumibili nga po sa akin ng ballpen is yung mga magsasabong. At lapis naman, ang bumibili sa akin is mga construction worker. Panglinya-linya nila yan sa mga kahoy-kahoy eh. Pero mga students, hindi sila bumibili sa tindahan ko ng, alam nyo na, ng mga school supplies. At wala din ako masyadong tinda ng school supplies kasi nga, wala naman naghahanap. Kung yung mga basic lang na school supplies yung aking itinitinda. So, yun lang mga kasari. Sana nag-enjoy kayo sa pag-share ko sa inyo. Yun yung mga simpleng diskarte ko para madagdagan yung benta ng ating tindahan. At effective po siya mga kasari. Sobrang effective po siya kasi nagtataka ako, nagkaroon kami ng certain pag-uusap ni Sir Marcel, yung agent ko na taga Pure Gold, kasi nga napapansin ko, nababanggit ko sa kanya na medyo lumalaki yung pag-order ko sa kanya. Pero ang lagi kong daing sa kanya, wala namang masyadong bumibili. Sabi ni Sir Marcel, siguro daw hindi ko lang napapansin kasi nga pa isa-isa yung bumibili. Pero kapag napagsama-sama daw yan, ay malaki na. So, ayun, natutuwa naman ako guys, kahit nakakaramdam ako ng tumal, ay nakakabawi-bawi tayo kasi pansin na din ng ating agent na lumalaki yung order natin sa kanila. Kapag kasi guys, dumadami yung order natin, ibig sabihin madaming mga items ang nawala sa atin. Ibig sabihin madami ding bumili sa atin at
medyo lumalaki din yung benta natin kasi nakakapagbayad tayo dun sa mga delivery na dumadating po sa atin. So, yun lang po ang masashare ko sa inyo mga kasari na vlog for today. Sana nag-enjoy po kayo at nagkaroon kayo ng konting impormasyon. Sana share ko po sa inyo. Shoutout po sa inyong lahat mga kasari. God bless po and happy selling. Bye guys!